Naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Ratlis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si BBM nagsalita through kanyang unofficial spokes na si Auntie Claire ay bukas daw po sa dialogo sa pagitan po ng Kamara at saka ng Senado. Naku, delikado po to. Ha? Parang gusto nyo pong pag-usapan nyo na lang dalawa na pag-usapin yung judge at ang prosecutor. Kawawa naman po yung depensa, no? Pag-usapan din po natin ito pong si Tito Soto na naman. Yan nga, no? Susubaybayan natin. Bakit ka ba nakikialam, Tito Soto, sa mga senador ngayon, no? Bakit ka kumakampi sa prosecutor, Tito Soto, taliwas dyan sa mga pinagsasabi mo, ikaw bias ka rin. Dahil bias ka sa prosecutor, hindi sa mga kapwa mo judge na mga senador. At siyempre, balak po ng ibang mga congressman na ipa-inhibit po o i-recuse o ipa-inhibit yung iba pong mga senador. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan na kagad natin. Unahin natin to, kasi baka makalimutan ko lang. Ito pong si Jerbil Ruestro, isa po sa mga nangunguna sa presscon. No? Gusto na raw po nilang i-clarify yun pong sinabi, yung utos sa kanila ng Senado bilang impeachment court. Dito po talaga makikita po ninyo, no, yung masyadong pagmamarunong. Nagsabi na po sa Senate President na magkaiba tayo, hindi nyo kami kinu-question. Dati pwede nyo kaming questionin dahil co-equal kayo. Co-equal po yung Senate tsaka yung congressman mga House of Representatives. Ngayon, hindi po kayo co-equal. Kayo ay prosecutor, judge yung mga senador. Susunod po kayo sa sinasabi ng judge. Tila napahiya po to si Jerbil sa paghingi po ng clarification. At napahiya po, dalawa na pong gumawa ng konstitusyon. Kasi akala nila lahat ng gumawa ng konstitusyon pabor sa kanila Ito po, pangalawang, kilala ko po to si Sarmiento, mahusay po to. Si Attorney Sarmiento, isa po to sa mga constitutionalist, isa po to sa mga gumawa. Ang sagot niya kay Jerbil at sa mga congressman, simple lang po. Attorney po to, magaling na attorney, isa po siya sa mga nagsulat ng konstitusyon. Ang sabi nila, what is there to clarify? Just comply. Pag nag-utos po ang isang korte, magkukumply po ang prosecutor. Yan po ang problema ng mga matagal na pong nasanay po tong mga congressman natin na nasusunod po sila lagi. Ang linaw po nun what is there to clarify? Just comply. Di ba? Wala pong usapin. Nagpapa-presscon pa sila. Pinasasama pa nila yung Senado. Ang dami nilang mga puna sa mga senador. What is there to clarify? Ang linaw naman nakasulat Non-lawyers like us can understand fully what the senators nauubusan lang ako sa kalagitnaan. Yung mga hindi nga lawyer na katulad namin, nauunawaan yung sinasabi. Gumawa kayo ng certification na hindi kayo lumabag sa 1-year ban at ikalawa,
Ang magsasubmit na nito yung 20th Congress dahil wala na pong oras eh. Matitigas ang ulo nitong mga to, nagpa-press con pa eh. Nakakala mo, labag. Paano po yan? Pinalalabas ninyo na hindi pa nagsisimula yung trial. Wala pa pong trial eh. Pero pinalalabas nyo na napalpak yung mga senator judges. O, di ba? Anong uri ng prosecutor yan? Never ako nakarinig na ang isang prosecutor binakbakan niya yung ano. Ituloy na natin. No? Sabi po dito, sinabi po ng isang senador na prosecutor na nagngangalang representative ng Oriental Mindoro. Sabi ng representative Arnan Panaligan, 1st District ng Oriental Mindoro. Yung meron po silang balak gawin na ipa-inhibit yung mga senador. Tignan po ninyo, ito po sinabi niya. Hindi po natin maaaring i-disclose lahat ang aming gagawin. Ha? Pero yan po ay pag-uusapan pagbalik namin or even bago mag-convene ang bagong kongreso. May mga remedy naman na maaaring gawin ng prosecution. Kasama siya ron eh. Maaaring mag-file ng mga motion lahat yan. Hindi lang yung motion to inhibit. Dalawa yung binabanggit niya. Motion to inhibit, even yung mga motion to subpoena yung mga records. Sanay na sanay po sila sa ganito eh. Una muna yung inhibit. Motion to inhibit. So, ang una nyong gagawin, ipapa-inhibit nyo yung mga senador judges. Alam niyo po, sa totoo, no? Sa totoo lang po, wala po kayong kapanyarihan na pa-inhibit yan. Hindi po to regular court. Style ni De Lima yan eh. Di ba? Yung ginagawa nyo, style yan ni De Lima. Hindi pa nga kayo nagpe-present to. Wala pa kayong ginagawa. Hindi pa nagsisimula yung trial. Nagpapa-inhibit na po kayo. Mag-real talk po tayo. Ako hindi po ako tapat na tao ko. Talaga namang mga bias ang lahat ng senador eh. Kung may papa-inhibit kayo, si Rizon Tiberos. Dahil anti-Duterte yan eh. Di ba? Oh. Yan yung mga, kung may ipapa-inhibit kayo, si Tito Soto. Dahil si Tito Soto, ngayon pa lang, bumabakbak na sa mga kasamahan niya, mali daw yung ginawa. Ipa-inhibit nyo yan kasi sila, mga bias. Wala pong hindi bias. Naglolokohan pa kayo. Pero, hindi nyo po kaya yan dahil hindi naman sila korte. Pag pina-inhibit nyo po yung judge sa mga korte, papalitan lang sila. Di ba? May mga kung ayaw nyo sa akin, hindi mag-inhibit ako. Papalitan lang siya. Sino po papalit sa mga senador? Sige nga. Nakalagay ba sa Constitution, pag may nag-inhibit, may ipapalit? Wala. Ibig nyo sabihin yung, alimbawa po na pagbigyan kayo ng kung sino mang makapangyarihan. Pa-inhibit to si Robin, si Bato, si pina-inhibit lahat. Sino pa matitira? Magpapa-inhibit din yung kabila. Inhibit nyo rin si Rizon Tiberos dahil anti-Duterte yan. Di ba? Yung atake nila kasi mga spoiled eh. Yung akala mo masusunod sila. Eto, buti na lang kinontra ng isa pa. Isa pang medyo matalino, si Defensor. Baka kamag-anak to ni ni Defensor. Isa pa lang pala. Eto nakakatakot sa plano nila. Nasana itong mga to, wala silang ebidensya kay BP Sara.
no? Wala silang ebidensya kay BP Sara. Ano ginawa nila? Pinakuha nila yung mga record, yung sinubmit ni BP Sara na confidential fund. Naghagilap sila doon, pinag-aralan nila. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Sanay na sila na magreklamo na may katiwalian si BP Sara sa paggasta. Tapos tsaka kami hahanap ng ebidensya. Ano po ang nakita nila ebidensya? Yan sila Mary Grace Piatos, etc. etc. Alam na ba nila na may Mary Grace Piatos bago nila hingin yan sa COA? Hindi nila alam. Same thing. Ganyan yung gagawin nila. Kaya dapat matalas kayo mga senator judges. Halimbawa po matuloy itong impeachment. Hindi maharang ni Marcoleta. Ginawa na nila kay Corona yan eh. Wala silang ebidensya kay Corona. Ang sinasabi lang nila, yun nga, unexplained wealth. Tapos, inano nila, ang tawag nila eh, sinabpi na yung mga records. Naghagilap sila ngayon ng mga unexplained wealth dun sa may salin ni Corona. Di ba? Ako huwag mo kumurahin ha. Ron Robert. Kala mo hindi ko naintindihan yan. Ilocano ko. Okay. Balak nilang gawin. Nabisto. May remedy. Ano yung remedy? Ano yung remedy nila sa kawalan nila ng ebidensya? Ipapasabpina nila. Alam mo yung pinagmamalaki nila? Ipapasabpina nila yung bank account ni BP Sara. Ano po muna yung problema nyo sa bank account? Wala, di ba? Wala silang sinasabi na nagnakaw si BP Sara ng gantong halaga, nilagay sa bank account na yan. Pero ipapasabpina lang nila yung bank account ni BP Sara, hahanapan na nila. Yung mga pera doon, sasabihin na ninakaw. Style nyo na yan ginawa nyo na yan kay Chief Justice Corona at napatunayan na walang sala si Corona. Gagawin nyo na naman kay BP Sara. Okay, tignan natin. Buti na lang, no? Kinontra itong paghingi nito si Representative Lawrence Defensor. Sabi po ni Defensor, para sa akin, dapat hindi namin gawin yun, yung pagpapa-inhibit. Hindi dapat gawin yun sa isang impeachment trial na ang senator judges ay pinapa-inhibit dahil ang isang impeachment ay isang political process. Hindi ito judicial process. Kita nyo? Kayo pa lang, parehong congressman, pareho kayong miyembro ng prosecutor, hindi na kayo magkasundo sa pagpapa-inhibit sa mga senator judges. O yung tatanga-tangang si professor ko na si Contreras. Kaya ka siguro tinanggal na sa pinagtuturuan mo eh. Professor Tanga Contreras. Pinapa-inhibit si Senator Robin Padilla, si Senator Amy Marcos. Dahil daw kasama daw po ni BP Sara sa Malaysia na nagse-celebrate ng Independence Day. Pinapa-inhibit mo dahil kasama? Kailan pa pinagbawal na samahan mo yung Vice President? E di ipa-inhibit mo na rin yung Senate President dahil kasama siya ni Martin. Tatanga-tanga ka. Nasa Malacanang si Martin tsaka si Chis Escudero. Dahil ise-celebrate nila yung Independence Day. Head ng Kamara, prosecutor, tsaka head ng Senate President. Ganyan po katanga yung Contreras na yan. Kaya huwag kayong maniwala basta naglagay ng profesor. Hindi po porket profesor, no?
Nakita nyo kanina yung professor ano, yung guest namin sa Berada Aguila, yun, magaling na professor. Bakit? Kahit ano itanong ko eh. Ang galing sumagot eh. Hindi nagbabakil eh. Yung professor talaga ng mga political analyst. Eto pa po. Ano nang ang pangalan nun? Ginanahan tuloy ako sa katatanong eh. Humuhusay pala akong magtanong pagka magaling yung ano eh, no? Senate Court's decision is flawed. Sabi po ni Tito Soto to ha. A senator judge cannot file a motion on himself. The defense or prosecution counsels lang ang pwede. Senator Miriam Defensor Santiago was a former RTC judge, taught me that in the 11th Congress can only ask questions for clarification. Tingnan nyo. Si Tito Soto, halatang ano ka eh, no? Kinukot mo si Senator Miriam Defensor Santiago. Huwag kang magkukot kasi yung mga taong ganyan, alam mo, para hindi na namin kontrahin, yung sinasabi mo, yung mga taong kumukuha ng otoridad, kami ginagawa ko yan, pero naniniwala ko sa sinasabi nung kinukot ko, kaya ko kinukot, halimbawa, para ligtas ako. Kung kakasuhan nyo, kung kakasuhan nyo yung kaso, kasuhan nyo si VP Sara. Siya yung nagsabi na gano'n eh, di ba? Yun lang po yung ano ko. Pero ikaw, kinukot mo, patay na. 2025 naganap ito. No? Kinukot mo, kailan po namatay si Miriam? Alam mo, daig mo pa yung ano eh, no? Paano makakasagot si Miriam Defensor Santiago ngayon? 2016 namatay yung tao. Ginagamit mo yung quotation kay Miriam Santiago ngayon. Talagang one bull ka eh. One bull university ka eh. Alam mo kung bakit? Yun nga tinanong ko kay Manong G. Ano pagkakaiba nun, Tito Soto? Nung kayo nag-impeachment, yung unang impeachment, iniisip ko yung tawag sa reklamo. Reklaman lumabas sa utak ko. Yung unang impeachment complaint, no? Natawa ako, nag-joke yung utak ko sa sarili ko. Yung una pong impeachment complaint, ang isinalang ninyo nung kayo po ay sumalang sa bilang senator judge. Never pa pong naganap na yung pang ika-apat, no? Ika-apat. Baka kung ika-apat yan, kinukot mo, patay na eh. Tinuro sa'yo yan, depende sa sitwasyon. Sa tingin mo ba palulusutin ni Miriam Defensor Santiago na yung ika-apat na impeachment complaint, yun yung ibibigay sa kanila, sa inyo, kung kayo ay senator judge? Hindi makakaligtas kay Miriam yan, knowing Miriam. Kinukot mo si Miriam para safe na safe ka? Iba naman ang sitwasyon ng nung ikaw ay nag-senator judge sa sitwasyon ngayon. Yan yung problema mga kapatid. Pag may mga pinagkakautangan ng loob, dapat kasi etong mga katulad ni Tito Soto na may anak na nanunungkulan sa gobyerno. O kaya dapat kasi pag mga senador ka, ngayon ko lang po nakita to eh. Sa totoo lang po. Ngayon po ito, kitang-kita. Kasi yung 5 na bumoto laban dyan sa lahat po pala sila ay mayroong utang na loob dahil yung isa kapatid, secretary, yung isa asawa,
Yung isa bayaw. Pinapupuesto, binigyan ng pwesto kasi yung mga pamilya nila. Kaya, todo tanggol ka ngayon. Yun po yun eh. Kitang-kita po, Mr. One Ball University. Kitang-kita po. Yan po yung malinaw na pagbabayad pabor. Di ba? Hindi, wala pong problema yung ano yun. Wala pong problema yung vice mayor yung anak niya. Binoto yun eh. Wala ba akong balak tumakbo? Huwag kayong magpatawa. Okay, punta na po tayo rito. Nagulat po ako sa binitawan na to na pananalita ni BBM, no? Ganito po ako nagulat eh. Sabi ko, gulat na gulat ako. Kaya, 'di ba, parang kailan lang sinabi niya na, 'di ba, hayaan natin yung Senado. Parang ganoon eh, hindi siya makikialam, 'di ba? Sa impeachment trial, 'di ba? Kahit sinasabi niya na against siya sa impeachment, pero hindi siya makikialam, 'di ba? Ibang klase talaga 'tong tao na. Parang laging iba yung sinasabi sa katotohanan. O, ngayon po, ito po, PBBM, bukas sa dialogo ng Senado at Kamara ukol sa impeachment. Ito po ay balita ng News 5. Pag pinindot nyo yan, makikita nyo nagsasalita si Auntie Claire. Bukas daw po sa dialogo. Question, bakit magdadialogo? Pwede po ba yun? Yung prosecutor ng Kamara eh. Prosecutor po ang Kamara. Yung Senado po, judge. Bakit po kinakailangan magdialogo? Tignan nyo ha, prosecutor, ang ibig, siguro alam nyo na yung prosecutor. Sila yung mga abogado na nagrereklamo. Tapos, sa kaso ni BP Sara, meron siyang depensa. Kawawa naman yung depensa kung mag-uusap, magdadialogo itong dalawa. Grabe naman. Grabe naman yan. Bakit mag-uusap yung Kamara at saka bakit mag-uusap yung prosecutor at saka yung judge? Parang ganito yan. Nakakita ba kayo na judge, halimbawa kayo, judge, nag-uusap yung prosecutor tsaka yung judge? Kayo, ano kayo? Kayo yung, ikaw yung inaakusahan? Kawawa ka naman. Nag-uusap na yung, yung prosecutor tsaka judge. Mali po yan. Diyan po nyo kami makikita kung paano po kami lalabas. At bibili ng ulam dahil gutom na. Nagutom lang pala si Mano. Okay. Yan po, maling-mali po yan. No? Maling-mali po. Kaya, hindi ko alam kung bakit umubra yan. Teka lang titignan ko lang yung pamagat natin kasi nahiwagaan na ako. Nakalimutan ko na yung pamagat natin. Alam ko yung isa yung kay BBM eh. Baka hindi ko lang po matalakay mapagalitan nyo ako. BBM, Conmen gustong mag-inhibit. Natalakay na. Natalakay din natin pala. Okay. Kala ko kasi may iba pa akong topic na hindi ko nabubuksan eh. Ako hindi po nararapat, no? Ang sama po pakinggan. Bakit nyo pag-uusapin yung Kamara at Senado, yung prosecutor at saka yung mga judges? Pero ganun pa man, alam po ninyo, lahat po to ano na yan no? Tiwala naman tayo kasi pagpasok po ng 20th Congress, pati po si Marcoleta, judge na, di ba? So mag-iba na po yung pormahan yan. Kung medyo kulang sa tapang,
at kulang sa kakayahan itong mga senador natin bilang judges, pagpasok po ni Marcoleta, mababago po lahat yan. Okay? Gutom ka. Nagutom na ako. Gusto. Natulog kasi ko ng konti lang yung kinain ko eh. Nakakatuwa rito sa Cubao. Meron pa rin tambayan. Yung buong Farmers Plaza, yung Jollibee sa Farmers, yung Tropical Hut sa Farmers, pati po yung kainan po sa baba na may tugtugan ngayon dahil Biyernes. Panay ang tatanda po. Ang tatanda po. Panay mga senior citizen. Sabi ko, maubusan talaga ng customer. Oy, mag-ano po kayo, likes po kayo bago tayo So, mga kapatid, yung sana na realize ng mga congressman na kayo po ay prosecutor at hindi nyo po kapantay yung mga senador ngayon dahil sila po ang judge sa kasong ito. So sana ibaba nyo naman yung level nyo. Nasanay po kasi kayo sa Kongreso na yung batas kayo, yung sa HOR yung masusunod kayo, 'di ba? Lahat kayo. Sana ma-realize po ninyo. Sabagay, meron pa naman kayo hanggang July. Ngayon ba dong, may mangyayari pa ba? Wala na po, adjourn na eh. Ano ba ang posibleng maganap? Adjourn na po, mga kapatid. Adjourn na. Okay, tayo po natutuwa sa balita na si Tatay Digong ay posibleng mapalaya. Pero hindi pa rin po makakabalik. Okay na po yun kasi may nabasa ko kanina. Kung hindi rin lang makakabalik si Tatay Digong, wag na lang palayain. Wag naman. Iba pa rin po yung nakakulong ka sa detention at iba pa rin po yung nasa bahay ka. No? Lahat malaya ka. Iba po yun eh. Iba po yung liberty. Okay na po sa atin yun na kahit sa ibang bansa po muna siya. Okay. Punta po tayo ng Diyan ako nag-work dati. Saan yan, Inday Bidak? Sa Third floor ng Farmers? Wala rin silang dahilan para hindi magbigay ng interim release. Opo, wala na eh. Kasi nariyan na lahat eh. Meron nang tumanggap. Hindi naman, basta yung patutunayan mo na hindi naman flight risk. Wala naman risk para tumakas si Tatay Digong. Sobra naman kayo, bakit naman tatakas si Tatay Digong? Ano pa? Hindi makukontinue yung crime. Yun po yun eh. Yun po yung importante, yung safe po. Ito pag pinakinggan nyo po sila Colmenares, ay, pag nakalaya yan, ako, delikado daw yung mga biktima. Diyos ko naman. Colmenares naman. Kung talagang delikado yung mga biktima, buhay na buhay yung mga anak ko. Powerful yung mga anak ko. Vice President. O, di ba? Hindi naman eh. Hindi po ganyan yung mga Duterte. Parang nyo sinabi hanggang ngayon, powerful. Kaya wala naniniwala sa kanila. Sa inyo, kaya wala naniniwala sa inyo. Kasi sinasabi nyo ba hanggang ngayon powerful yung Duterte? Bakit nakakulong si Tatay Digong? Bakit nagsasampa ng katakot-takot na kaso kay BP Sara? Hindi nyo kami mapapaniwala. Okay, sa iba pa pong balita, ito po. Ito po, nakikita ko. Sabi po ni Rowena Guanzon. Alam nyo, real talk to si Rowena Guanzon kahit papano. No? Siya nga po yung unofficial spokes, di ba? Sabi po ni Rowena Guanzon, patama po to kay Risa Ontiveros. Nagsenador kayo tapos umaasa kayo sa bulong ng mga staff nyo para magmukhang bright kahit hindi naman talaga nakakahiya. Una, ang akusasyon ni Rowena Guanzon, hindi ka bright, Risa Ontiveros. Risa Ontiveros, hindi ka bright. Alam niyo po ang pinakamalupit?
Ang anong tawag do'n? Ang pinaka nakakainis, yung hindi ka bright pero nagpapa-bright ka. Nakakainis po, sa totoo lang. Magtapatan na po tayo Hindi po sa nang-iinsulto ko. Hindi po pwera yabang, wag po kayo mayabangan, no? Sa magtotohanan po tayo. Kami pong mga matatalino o tayong matatalino. Alam po namin kung sino po yung nagdudunong-dunungan at wala talagang alam. Isang meet up pa lang namin sa tao, nagkakaamuyan po kami. Parang yung mga artist, halimbawa, yung marurunong tumugtog ng gitara. Pag hindi tayo marunong tumugtog ng gitara, hindi natin alam kung sino yung magaling talaga at sino po nakakaalam kung magaling ka talaga sa gitara o hindi. Yung mga gitarista. Sa mga artist, yung mga nagpipinta, tayo pag nakita natin na humawak, ay, galing naman mag-painting nito. Sino po nakakaalam ng tunay na painter at nung level ng pagiging artist ng isang painter? Yung mga painter. Ganon din po sa talino. Alam nyo, kaya ito sila Rowena Guanzon, sila Miriam Defensor Santiago, ang tawag dyan sa mga ganyan, intellectual arrogance. Maaaring yung iba-iba yung matatalino. Yung ibang matatalino, humble. Yung ibang matatalino, sukan-sukan na sa mga kabulastugan. Pero alam nyo po, yung mga nagtatali-talinuhan, yun po nakakasar kasi ipinangangalandakan nila na matalino sila na nakakainis kasi hindi nyo kami mapaglilihiman kung sino lang ang tunay na sinama sarili. Hindi po. Paminsan-minsan po, umaamin naman ako matalino ko. Nakakabwisit na kasi. Kung sino yung mga walang alam, siya yung nagtatali-talinuhan. Di ba? Pagbibigyan mo na lang yung dahil po. Hayaan mo na. Kaya ito si Rowena Guanzon, alam niya po ulitin natin nagsenador kayo tapos umaasa kayo sa bulong ng staff nyo para magmukhang bright kahit hindi naman talaga. Nakakahiya. Pag kayo po nanonood, makikilala nyo po yung laging katabi ni Risa Ontiveros. Ang galing na po ng tandem nila Lagi po siya nasa tabi talaga, taga-bulong talaga. Tapos minsan, ang bilis din magbasa na ni Risa Ontiveros Tinetext na sa kanya, nababasa niya na yung mga dapat niya sabihin. Nung din tao na to. Yan talaga. No? Kaya akala niya. Hindi po paminsan-minsan lang. Paminsan-minsan lang po ako ginagamit yung pag nabubuisit na ako. At hindi nila alam na hindi sila bright. Hindi, alam nila na hindi sila bright. No? Alam nila na hindi sila bright. Pero ipinagpipili, akala nila hindi nahalata ng mga bright people na hindi sila bright. Contreras. Ito, tignan nyo Ito pala yung kay Contreras. Dapat mag-recuse sila. Yung meaning po na recuse, yung inano ko yan nawala lang. Teka, para another na naman. Kaya tayo pati vocabulary natin nadadagdagan di ba? O, kita nyo po yung mga bakit hindi po nadadagdagan yung vocabulary ng mga loyalista? Kita nyo yung vocabulary ng loyalista, iiyak na yan. Kasi sa atin, at least dito sa channel natin, may effort tayo na pag may nagpapauso ng salita, katulad po nito, recuse, di ba? Tinitignan natin. Ayan, recuse meaning a judge, prosecutor, or juror as unqualified to challenge. China-challenge
yung judge, prosecutor, or juror as unqualified to perform legal duties because of a potential conflict of interest or lack of impartiality. So ito po, pag ginamit po yung recuse, particular lang po yan sa mga korte. Hindi mo yan pwedeng sabihin recuse sa ibang uri ng tao. Particular lang yan sa men of court, sa judges, recuse. Yung recusal of judges, ibig sabihin, magbitiw kayo dahil impartial kayo. May pinapanigan kagad kayo. Dahil, kaya ginagamit yan ng mga katulad ni Contreras kasi mga profesor sila. Nakita niyo yung mga pagkakapareho ng mga profesor? Mahilig gumamit ng mga salita. Si Hayderian, highfalutin yung mga ginagamit niya, sub-Saharan, di ba? Gumagamit sila ng sub-Saharan. Si Professor, yung dating peace advisor, Machiavellian, di ba? Machiavellian. Alam niyo po kung bakit? Kasi pinapakita nila, professor kami, kinakailangan namin gumamit ng mga hindi ganong naunawaan. Pa-impress, correct. Pa-impress masyado. Magbibigay na, pag inano mo naman, sige. Dapat mag-recuse sila. Di ba? Yung inhibit na inawaan pa natin lahat . Pero dahil professor si Contreras, dapat mag-recuse sila. Nakita ni political scientist at professor na si Antonio Contreras ng conflict of interest ng dalawang senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod dito ng pagsama ni Senator Aim, para na ako nasa Birada Aguila. Nasanay na ako sa Birada Aguila. Kasunod dito ng pagsama ni na Senator Amy Marcos at Senator Robin Padilla kay Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng Philippine Independence Day sa Malaysia. Kasama nila yung defendant, accused, impeached. That itself is already another example of a clear conflict of interest. Ang palabra de honor, delikadesa, and ang prudence, meron tayong pamantayan dyan, sabi ni Contreras sa Historicon ng One News. Alam mo, tangengot ka, Contreras. Sinabi nga ni Defensor, hindi talaga sila mga judges of court, no? Political din yan, hindi yan purely judiciary. Pag nag-inhibit po, I refuse to recuse. Palagay po natin, sa judge po kasi, nag-inhibit siya. May conflict of interest ako kasi bayaw ko yung asawa niya, bayaw ko . Magpaparapol lang po. No? Contreras, makinig ka po, napakatangengot mo. Ewan ko kung saan ka nagtuturo. Ipaparapol lang po yun para may kapalit na judge. Sa kaso po ng mga senador, hindi po pinaparapol yung upuan ng mga judge ng mga senador. Ang mga senador po, binoto po yan ng mga tao at nakalagay sa konstitusyon na pag mayroon pong impeachment court, sila po ay senator judges. Sila po ang magiging judge. Pag nag-refuse po sila maging judge, dereliction of their duties. Gumamit din na matindi. Dereliction. Hindi po. Tumatanggi silang gampanan ng kanilang tungkulin ayon sa saligang batas ng Pilipinas. Sino susundin ng senador? Saligang batas o ikaw, tangengot na Contreras?
Di ba? Para mong sinabi, para kang si Willie Revillamin yan. Buti hindi nanalo. Ano pong gagawin yung batas? Batas? Dami na natin batas, di ba? Alam mo yung itsura niya, yung asar pa? Dami na natin batas, di ba? May natulungan ba yan? Buti hindi ka nanalo. Sana bambo. Senador eh. Senador. Ang ibig sabihin ng senador, kasama yan. Gagawa ka ng batas. Pag may impeachment, judge ka. Hindi po pwede yung, ay, eto lang ang gusto ko. Mag-speech lang ang gusto ko. Mag-imbestiga lang ang gusto ko. Hindi po pwede yun. Bigyan ng jacket yan.